Pre, paring Alvin, viral ka ngayon sa social media. Nakita ko doon sa isang vlogger, especially Makagago, na puro diwata na lang daw ang kinukover. Upo ka muna dito. Bakit? Gusto ka namin makakuha ng opinion? Oo, siyempre, hindi lang puro silang interview. Ikaw naman, bilang isang vlogger, ano yung pananaw mo patungkol dito sa pinusta ni Makagago? Sa akin naman normal naman yun kasi ikaw ay isang vlogger na nagko-cover sa mga nangyayari dito kay Diwata. Wala namang problema dito nung wala ka namang inaapakan tao. Kagaya niyan, way back, January, no, doon pa siya sa kabila, hindi pa sikat si Diwata, ay nakapag-cover na ako doon. Kaya ngayon, isa rin ako sa tumutulong na maipost sa social media, no, yung ganitong klaseng kainan ni Diwata. So, ngayon, yung mga nagsabi na nakikisakay lang daw kami, no, hindi pa po sikat si Diwata, ay kinokontent na po namin yun dati pa. Doon pa sa kabila, sa tulay pa. No, kaya, yan, kung gusto nyo rin mag-content, no, dito kay Diwata, pwede kayong pumunta dito. No, baka kayo yung nakikiride lang din sa kasikatan ni Diwata. Pero bago ka nag-cover ng Diwata, ilan na yung followers mo? Bago ako nag-cover dito kay Diwata, siguro nasa 10,000 followers. So malaki na, kumbaga may pwesto ka na talaga sa social media, hindi yung as in nakisakay ka lang sa mga kasikatan na sinasabi ni Makagago. Oo, kasi 510 followers na ako nung nag-cover ako doon kay Diwata, sa kabila pa yun. No, ano pa yun, yung pwesto na yun, hindi pa ganun kalawak. Pero nung na-cover ko siya doon, nung time na yun, medyo marami na rin kasi yung yung mga kumakain doon. Kaya na-curious lang din ako, kaya nag-vlog din ako doon sa area na yun. Pero maliban doon, di ba kasi hindi mo naman tinitira yung mga katulad nito mga business. Ano yung pananaw mo, bakit gusto mong i-vlog yung mga katulad dito mga small business? Hindi lang naman dito kay Diwata, nakikita namin yung mga upload mo na meron din sa ibang mga small business na pinapakita mo sa inyong social media. Sa totoo lang, no, sa kagaya nating mga nagbo-vlog, malaking bagay ito sa mga may-ari ng small business, no, kasi naiangat natin sila. No, hindi man tayo ganung kalaking mga followers, pero nakakatulong tayo kasi nagkakaroon din naman tayo ng views kahit paano. So malaking bagay yon. Ang nangyari dito, parang win-win situation kasi, di ba? No, hindi naman tayo pinabayaran ni Diwata. No, at tayo ay nakakatulong din naman na ma-boost natin yung kanyang tindahan. So parang ganun yung nangyari, win-win situation. So ngayon, ang nagsasabi na bakit daw hindi natin binibigyan. So ayan po, no, behind the scene, hindi po natin sinasabi kung nagbibigay tayo kay Diwata o hindi. Now, syempre, bilang papasalamat, nag-give back din naman tayo kay Diwata. So, hindi naman kailangan na i-post mo pa, ipakita mo na nagbibigay ka ng parang pasasalamat na lang din kasi kahit pa paano, no, na nagkaroon ng views. So, ganun din, no, sa part ni Diwata, parang nagpapasalamat din sa atin na nagkaroon din ng boss yung kanyang yung pagbo-boss dito sa kanyang tindahan, di ba? Parang ganun lang yun palitan lang. Ayan. So pero yung pagkain mo dito, libre ka ba ni Diwata? Kasi sabi na ginagawa mo na daw talagang bahay yung area ni Diwata. Uy, hindi since malapit lang naman kasi ako dito sa area, no, kaya araw-araw ako nandito. So imagine nyo, maghapon ka nakatambay dito, maghahanap ka lang ng maimamarites sa mga viewers, di ba? Ganun naman kasi, di ba, social media, pero wala tayong inaapakan tao, no? Yan, patungkol naman sa pagkain ko dito, nagbabayad po ako, lagi po ako nagbabayad, wala pong libre dito. Pati nga sa parking, may bayad din po yan dito. So mensahe doon sa nang babas ngayon sa'yo sa social media? O yung mga nang babas dyan, kasi marami na rin kasi akong nababasa na puro Diwata na lang. No, try nyo rin na pumunta dito para makapag-content din kayo dito kay Diwata.